Praise the Lord. Let's pray. Father God in heaven, we thank you once again for this time that you have gathered each one of us so that you will going to teach us, O Lord, and that we will receive from you fully the message which you have prepared for each one. Let the power of Holy Spirit move and speak to us. Open our spiritual understanding, O Lord, our spiritual senses, that only you will speak to us, and only you whom we are going to hear, Father. Hide me behind your cross, and let your name alone be glorified and be magnified. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Maari na po tayong kayo pala na maupo sa presensya ng Diyos. Amen. Isang mapagpala at magandang hapon po sa bawat isa. Ganon din po sa ating mga kapatiran na nasa online. Please bear with my voice. Kasi ganon talaga. Nagagamit ang boses. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. One body and one spirit. Isang katawan at iisang spirito. Tignan mo nga yung katabi mo kung ilan ang katawan. Ilan ang spirito meron. You can see the body, but you can never see the spirit inside her. But you can identify that kind of spirit based on his or her actions. Yung mga pinagsasasabi, mga sinasabi, ayan, at yung mga ginagawa. Amen? I believe, mga kapatid, it is not an accident na sa tribo ng free believers po tayo dinala ng Diyos upang mahubog, upang mapurma. Amen? Sino ang pupurma sa atin? Our Lord. Sa pamamagitan ng sino ang kanyang gagamitin? Through the power of the Holy Spirit, magagamit ang kapatid mo, yang katabi mo, o maging ang lahat ng meron tayo dito na nakikita natin to speak to each one of us or upang hubugin tayo. Amen? Kung titignan po natin ang ating katawan, tignan mo po yung katawan ng katabi mo. Kasi hindi mo makikita ang katawan mo ngayon kasi hindi ka nakasalamin. But let the Word of God be our mirror this time. Amen? Ang katawan po natin, iisa lang, pero marami po siyang parts. Ilang mata meron ka, kapatid? Ilang paa meron ka? Ayan. Ay, akala ko may ilang buhok meron ka? Uncounted, but God knows even the number of our hairs. Ayan, in 1 Corinthians chapter 12, starting in verse 12. One body, one spirit. We have one body, the physical body. We have one family, the natural family, where you came from, where your father and mother are together, or your siblings. In spiritual, we also have one body. The church is considered as one body. Free believers is one body. Another church is included or known as one body. Yet this body has its head. Meron po siyang ulo. Kasi mahirap pag ang katawan mo wala pong ulo. Sabi niya, just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body. So it is with Christ. Ano ang ibig sabihin nito?
na our church is one body. But we have different parts of our body. Di ba? Pinapa-memorize pa natin yan noon. Oh, ano ang Tagalog ng knee? Ano sa Tagalog ang legs? May estudyante ako noon, drawing lang siya, tapos may arrow. O name the parts of the body in Tagalog kasi Inglesera sila eh. So tinagalog ko. Pagtingin ko dun sa binti, di ba yung ito? Kaya sabi ko, igurot siguro ito. Sabi niya, butoy. Yung pagod ko maghapong nagturo na wala. Butoy. Ayan, magkakaiba pati yung pagtawag natin, magkakaiba, di ba? Depende sa lingwahe o sa dialekto na ating ginagamit. Okay, next verse. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. O, anong iniinom ninyo? Ha? Yung totoo. Anong iniinom ninyo? Water daw si Sister Mernalyn. Nakita ko yung malaking litro eh. Okay, anyway mga kapatid, we are speaking here as one. O sige, tatawa-tawa kayo. Tignan natin mamaya kung makatawa pa kayo. Sige, okay lang. You just express how you feel. Sabi niya dito, so as to form one body. Kaya hindi matatawag na katawan, itong katawan natin kung walang mga bahagi. Oh, Tagalog po yun. Iba't ibang bahagi, ano? Ano pa? Next. At meron daw tayong iniinom, and we were all. Lahat tayo. Lahat, sabihin mo nga. Binigyan tayo ng iisang inumin. Kaya wag kang mamili ng iinumin mo. Iisa lang ang binigay sa atin. Kung yun ang pinapainom sa iyo ng Panginoon, inumin mo kahit ayaw mo. Kung si Jesus lang ang tanging daan upang makarating tayo doon, siya lang. Wala nang iba. The same with one drink that we need. Because we need this drink in order for us to survive. Amen? Kung hindi po ito ang iinumin natin, you will not survive. Amen. Verse 14. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Tignan mo nga yung katawan mo kung lahat paayan. Hindi siguro ito ang forma ng katawan natin kapag lahat paa. Lahat naglalakad. Ano? And then verse 15. Now, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body. Kung sasabihin ng paa, ay hindi ako kamay, paa ako, kaya hindi ako kasama sa katawan na yan. Hindi ako katawan mo. Hindi naman pwedeng ganon, ano? Kasi kaparti ka pa rin ng katawan, kahit paa ka, yung kasama mo ay kamay. It would not for that reason stop being part of the body. Hindi ang diferensya ang dahilan na hindi ka matawag o masali sa katawan na yan. Hindi porket kamay ito at paa doon, hindi ibig sabihin yung kamay hindi ka parte sa katawan. O yung paa hindi ka parte sa katawan. Katawan pa rin siya. Kasi kasama yan sa iisa. Amen? Parang sa mag-asawa, di ba? Sabi nila, pag nag-asawa, mag-isa na kayo. Kaya lahat, desisyon. Iisa lang dapat ang desisyon ninyo. Paano pag nagkasalungat yung desisyon? You have to break the tie? Pag-usapan. Upang yung come out niya, iisa lang. The same lang kayo ng kaisipan. Amen? Totoo po ba yun sa mga may asawa?
Amen. Okay. Next po. And if the ear, o hawakan ang mga tenga, hilain. Nakikinig ba ito? Ah. If the ear should say, because I am not an eye, o mulagat ang mata, I do not belong to the body. The same po ay, sinabi ng ear, hindi ako mata, kaya hindi ako kasama sa katawan na yan. Kaya hindi ako masasabing nandyan sa katawan. Hindi po. I do not belong to the body. It would not for that reason stop being part of the body. 17. If the whole body were an eye. Oh, kapag lahat naman po ito ay mata, parang pinya. Yung pinya nga, maraming mata pero may ano pa rin siya. May buhok. Yun ba yung buhok niya? Crown. Sorry. Where would the sense of hearing be? Kung lahat mata, edi wala nang pandinig. Ano? Hindi naman pwedeng makinig ang mata. Tama po ba? If the whole body were an ear, o kung lahat naman ito ay tenga, where would the sense of smell be? Hindi naman pwedeng pang-amoy ang tenga, o ang mata, o ang kamay. And verse 18. But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. Amen. Ibig pong sabihin, kapatid, sa isang katawan na may maraming bahagi, magkakaiba ang trabaho, magkakaiba ang function, pero nagtutulungan. Mababasa po natin yan mamaya. Sino ang tenga dito? Sino ang ilong? Taga-amoy ng pagkain. Joke. Ay, si Mornalyn talaga? Wala nang iba? Sino ang mga kamay? Sino ang mga paa? Sino ang shoulder, taga-buhat ng pasanin ng buong pamilya? Lahat tayo na nabuo. Lahat tayo na nandito sa pamilyang ito may shoulder. Are you getting the point, mga kapatid? We all have shoulder. Ibig sabihin, kung lahat tayo may balikat, lahat tayo, we have that burden. The question is, what is your burden? Ano ang pasanin mo? Ano ang pinapasan mo? Doon po nagkakaroon na ng pagkakaiba. Although, okay, sabi niya dyan, anong tawag doon? Perfect kung saan niya inilagay ang mga bahagi ng katawan natin. Try niyong ilagay ang kamay sa ulo, kung ano ang magiging itsura. Di ba? Nakakatawa. Meron pa yung mga napapanood na malaking ulo lang siya, iisang mata, tapos ang liliit ng paa. Distorted. Kapag distorted na katawan, mga kapatid, hindi magandang tignan. Kasi sasabihin natin, ay, mali. Dapat yung paa nandun. Dapat yung mata ganito. Dapat yung tenga nandun. Alam natin kung saan nakapwesto yung mga bahagi, ano? Kaya sasabihin nating mali o pangit. Ganon din po. Na ang katawan ni Kristo o the body of Christ, kaya one body. Free believers is one body. Sino ang nakarinig na 2 bodies or 3 bodies ang isang pamilya? We came to this church and each one of us has a part of it. Okay, verse 19, mga kapatid. Verse 19, please. Thank you. If they were all one part, where would the body be? O kung lahat naman ito ay parte ng katawan, walang ito. Ito kasi yung parang frame ng body natin. Kung saan yung vertebrate, the backbone. Yun po kasi yung bumubuo yung parang it carries all the different parts of the body para mabuo yung katawan natin. Amen? Kaya kung sabi niya, kung lahat parts of the body, walang backbone, walang tata yung paa, limb, the half limb, the
lower part of our body. Hindi matatawag na paa. Ang sabi niya dyan, where would the body be? Nasaan nga rod ang katawan kung lahat parts na lang? Ano? And verse 20, as it is, there are many parts, but one body. Tapikin mo yung katabi mo. You are one of the parts. Amen. At tapikin mo ulit, sabihin mo, kaya may trabaho ka. Kaya nagfa-function ka. O, appear naman dyan. Amen. Sabi niya dyan, there are many parts, but one body. Dito lamang po, let's see our service, our Sunday service as a picture of one body. Sunday service, Free Believers Hong Kong Sunday Group, one body. Hindi naman iisa lang ang tao na nakaupo dyan. Marami tayo. Amen? Hindi naman iisa lang yung nandito kanina na nag-lead ng praise and worship. May mga instrument, may backup, may nag-dance. Hindi naman lahat nag-lead, tama? Hindi naman lahat nagsasalita ngayon. At hindi rin naman lahat nakaupo o na nakikinig. May ginagamit dahil may gamit. May gamit ang tenga. May gamit ang bibig. Kailan ginagamit ang tenga? Kapag nakikinig. Kailan ginagamit ang bibig? Ay, akala ko pag sabi nyo, pag kumakain. Tama rin naman. Kumakain tayo ng salita ng Diyos. Amen. Alam mo ba kung saang parte ka ng katawan dito sa Hong Kong? FBCFI Hong Kong Sunday Group. Anong part ka ng katawan na yon? Ha? Jesus, awan may ibagadan. O saan yung tamburin? Kamay, paa? Mata, ilong, bibig? Tignan natin. 21 please, verse 21. The eye cannot say to the hand, I don't need you. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kailangan kita. Yung totoo, kailangan mo ba talaga? Oo, okay na. And the head cannot say to the feet, I don't need you, kasi paa ka lang. Ano? In verse 22, on the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Tawa Bakit wala na akong marinig? Are we getting now the point, mga kapatid? Those parts of the body that seems to be weaker. Seems to be weaker kasi sa paningin niya ay mahina. Kasi seems. Ano? Sa paningin mo, weak. Kaya parang walang? Okay. Walang halaga, walang silbi. The question, may parts ba dyan sa katawan mo that seems or para sa'yo walang silbi? Very good answer. Palakpakan natin ang Panginoon. May nagsabi, yung puwet daw. Narinig nyo yung kwento about doon? Hindi pa? Narinig ko yun kay Pastora Glenda, hindi niya sinabi dito? Yung kain daw ng kain yung katawan, yung bibig. O di napupuno. Napupuno yung tiyan. O tapos, syempre, kung may sobra o kung hindi maganda sa katawan, inilalabas, di ba, nung puwet. Kaya sabi nila, ay, ikaw puwet. Tagalabas ka lang ng wala kang silbi, wala kang kwenta. Marumi ang lumalabas sa'yo.
Di nila alam, marumi rin ang lumalabas sa bibig ng minsan. May marumi ang lumalabas sa'yo. Wala kang kwenta, ginaganon daw nila. Itong si Puwet, naukos. Nagtampo. Wala akong silbi ha. Sige nga. Nag-close. Kain ng kain, hindi, walang lumalabas. Nag-close, nagtampo eh. Anong nangyari? Ay, alam niyo, toxin sa loob ng katawan yung lalabas sana sa large intestine ba yung doon? Oo. Pero hindi mo mailabas, it affects yung mga iba't ibang parts of the body. I-contaminate niya yung parts of the body hanggang sa mamatay ka. Kasi toxin yun, kailangang lumabas. Kaya nga may puwet para ilabas. Hindi raw, nag-close daw. Tapos, naaano na yung mga lahat ng parte ng katawan. Maybe lumolobo na yung skin, yung mata ay nagdidilat na, kung ano-ano na. Kasi ramdam nila ang toxins, hindi lumabas. Doon nila na-realize na, sinabihan na nila si Puwet, ay Puwet, mag-open ka na. Ilabas mo na kasi grabe. Hindi na kami makahinga. Parang hindi na kami mabubuhay. 50-50 na kami. Baka ganun siguro. Lumabas. Nag-open si Puwet. Lumabas lahat ng toxin. The ending, and they live happily. Ganon ang buhay. Amen? Are we getting the point na? Okay, next verse po. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. Which part of your body do you think is less honorable? Yung parang, ganun din, parehas na parang, walang silbi, not important to you. Is there? What part of your body is your favorite? Bakit face? Tiyan talaga? Bibig kasi para kain? Ayan. Sabi ko noon, isa sa pinakagusto ko is yung paa ko. Kasi mahilig akong mag-travel, kaya gusto kong naglalakad. Kaya kung wala kang paa, lang ang kamay ang gagamitin, ano? Pero habang tumatagal, lahat pala ng parte ng katawan natin ay importante at mahalaga. Kaya sabihin mo dyan nasa likuran mo, sabihin mo, mahalaga ka. Yan. Mahalaga tayong lahat. Amen? Walang hindi mahalaga. Walang hindi importante. Pero huwag kang magpa-importante. Yan. Lahat po tayo. Ano pang sabi doon? And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. Which part of your body is unpresentable? Paulit-ulit, stomach na lang lagi. Alam nyo, minsan, bakit I'm sorry sa mga may kulay, kasi ako din may kulay, pero hindi ito sadya na napapakinggan natin or wala akong pinaparinggan, ganun na lang. Bakit tayo nagpapakulay? May kanya-kanya kayong rason, di ba? Bakit may make-up or nagme-make-up tayo? Hindi ko sinasabing masama ang mga ito o kasalanan ang mga ito. I'm just asking question. Bakit tayo nagme-make-up? So hindi ka maganda? Tingnan niyo yung sabi po niya dito. The parts that are unpresentable are treated with special modesty. Yung mga parte na minsan akala natin less important, walang saysay, binibigyan natin ng importansya. Or all the more na doon natin ibinibigay yung... kasi parang we are ano ba ang tawag? How is the term ba?
Yung ganun, parang we wanted to enhance it, ano? Para tumingkad yung itsura. Tumingkad ang kulay, ano pa? Enhance. 24. Verse 24. Sorry na lang sa mga ay wag ko nang sabihin. While our presentable parts need no special treatment. And then yung parts ng katawan natin na feeling natin okay lang, hindi mo na binibigyan ng pansin. You don't treat it well. Kasi sabi mo, ay, maganda na ang aking kamay. I don't need any more sabon. Or, ay, okay na ang aking, nakikita niyo po ba yung mensahe dito, mga kapatid? But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it. Anong parte ng katawan mo ang nagkukulang, kapatid? Meron ba? Meron bang kulang? Or kahit may kamay ka, feeling mo ba kulang pa rin ang kamay mo? Oh, wala. Sabi niya dyan, but God has put the body together. Siya ang naglagay ng ating mga bahagi ng ating katawan. Giving greater honor. Nagbibigay ng mas greater honor to the part that lacked it. Meron bang parte ng iyong katawan na kulang? Meron o wala? Giving greater honor to the part that lacked it. Okay, and verse 25. So that there should be no division in the body. Kasi, kung sabihin ng Diyos na, hindi, mas mahalaga yung kamay mo kaysa sa paa mo. Wala, lahat na ng paa, or iba't ibang parte ng katawan, bakit ako ba hindi mahalaga? Bakit ako nilagay dito kung hindi ako mahalaga? So, walang part ng katawan mo, kapatid, na nagkukulang. Na i-treat mo siya with greater honor. Kasi if you treat one part of your body with greater honor, all the body parts will say, ako rin, ako rin, ako rin, ako rin. Shakmot, 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 shakmot. Tapno, ma-honor ang amin. Iso nga sa pasap, kaya parehas na binigyan tayo ng kompleto ko naman, na bahagi ng ating katawan. Amen? Are we getting the point? Para walang, what is division in Tagalog? Para walang division. Para walang hati. Walang pagitan. Walang iba ang iniisip at iba ang iniisip. Kasi one body and one spirit. Kung yung katawan mong yan, dapat iisa lang din na espiritu ang nandyan. Hindi iba ang espiritu ng kamay mo at iba ang espiritu ng bibig mo. Pero pwede bang mangyari yun? Pwede. But that its parts should have equal concern for each other. 1 plus 1? 1 plus 1? Equal. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo. Equals to. Equal. Sabi niya, all its parts, that its parts, kung walang division, walang hati ang pag-iisip, walang dala-dalawa, tatlo-tatlo ang spirito, dapat iisa lang. Kung iisa yan, ibig daw niyang sabihin, lahat yan have equal, parehas, the same concern for each other. Are we getting the point? Hindi yung concern mo sa katabi mo, iba ang concern mo dyan sa katabi mo. Spiritually speaking, our concern is our spiritual life. Our soul that belongs to God.
Hindi ang concern mo dyan sa katabi mo is pera. Hindi yung concern mo dyan sa isa is kung ano-ano. Our concern here, kapatid, speaking of evangelism and our role as believers, as worshipers in spirit and in truth, is the soul of your neighbor. Ngam no sa bali ti adda jay pusom, tahaan nga jay kararwana ti ipang pangrunam, ta jay pagayatam yung kalooban mo, na magpayaman, nagagamitin mo siya kung ano-ano pa, the talent or everything. Nakakatakot, kapatid. So we have, lahat po tayo dito, dapat iisa ang concern natin. And may I add, since nandyan po, our vision as family. Hindi lang po pastor o si bishop ang may vision yan. That is the vision of the whole tribe of free believers, not only in the Philippines, not only in Hong Kong, pero lahat po kung saan mailalagay ang salita o ang tribo, yan ang vision. Baka dati mang ibaga nga, vision yan, tapos magdadagdag doon. Lahat po tayo. Are we getting po the mensahe here? Kaparte po tayo ng pamilyang ito. Nung tinanggap natin at doon tayo nilagay dito sa pamilyang tayo, inilagay ng Diyos, hindi ibig sabihin na magkaiba ang vision natin. Iba't iba man tayo ng pinanggalingan, ng backgrounds, ng ministry na involved, iisa lang ang vision, ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan ng pamilya natin. Yan, nandyan po. Basahin po natin yan. In vision to proclaim. Ano pa? Pakibasa. Amen? Yan po yung vision natin. Diyan po tayo gagamitin ng Diyos. Diyan niya po tayo magiging instrumento. So I suppose and I believe, mga kapatid, na yan din po ang vision natin kaya nandito tayo nananampalataya. Anumang groups tayo kabilang, anumang ministry, saang outreach ka man, sino man ang leader mo dyan o pastor mo dyan, ito pa rin po sana ang vision ng bawat isa. Amen? Gamin kapaset tayo iti dayto nga vision, hanlaan nga ni Tatang Bishop, amin tayo. Hindi lang po yan para sa leaders o pastors, everyone, every member, every part. And the mission, this is how mga pamamaraan upang maipatupad or makamtan or magiging mangyayari yung vision. Different activities. Hindi mangyayari ang activities na walang gagamitin. Hindi upuan o table po ang magagamit. Tayong lahat nakaparte na bahagi ng pamilyang ito. Amen? Amen. Kaya sabi niya dyan, equal concern. So we should have equal vision and equal mission. With that mission, doon na po magagamit kung saang parte tayo ng katawan sa pamilyang ito involved. Kaya may media, ano pa? Prayer, evangelism, at iba pa. Amen? So huwag mong sabihin sa kamay, kung ikaw ay nasa kamay, ay hindi kita kailangan. Ay hindi ko na kailangan ang prayer kasi hindi ako prayer ministry. Hindi ko na kailangan ang pagkain kasi wala ako sa kitchen. Example lang po ang mga ito, mga kapatid. And verse 26. If one part suffers, every part suffers with it. Di ba, kahit yung paa mo ang may sugat, hindi lang paa mo ang nakakaramdam ng sakit. Lahat, pati pagtulog mo affected.
Pati pagkakain ka o iinom ka, affected. Pati pa nga minsan pagsayaw mo sa church, affected. Kasi nga may masakit. So nakikipag-suffer lahat ng parts ng katawan mo. Amen? The same in the body of Christ. If one part is honored, every part rejoices with it. Amen? Rejoice ng isa, rejoice of everyone or every part or lahat. Amen. Kung problema ng isa, problema ng lahat. Ang nga problema nga ibang problema, not the negative problem that I am ang sinasabi ko po dito. Kaya kung yung pastor, leader mo or a member ay may burden sa soul, hindi naman pwedeng siya lang ang magpapasan nun. Lahat tayo may balikat, ano? Kaya, kaparti ka rin doon. Makipagbaklay kamot, ah? Amen? Lahat po tayo, pasan po natin yun. Kung ang isang kapatid ay nagse-celebrate, alangan nga ikakaag mo. Nga ko namin, ano ang ikakaag sa Tagalog? Alangan wala kang reaksyon. Or hindi ka rin hindi ka makipaggalak or makisaya sa kanya. Oh. Amen? Okay, 27. Now, you are the body of Christ. Ito na po yun, kapatid, ang katotohanan. You are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Ito po, lahat tayo parte sa body of Christ na free believers. Kaya huwag mong kugtaran yung paa. Ano pa? Huwag mong kulangiin yung kamay. What is kulangiin? Make face. Kulangi ang tawag namin, make face. Or huwag kang, kung masaya yung kamay, makisaya lahat para everybody. And they live happily. Hindi lang sa mag-asawa yun na-apply. Akala nyo, ha? Okay, 28. And God has placed in the church. First, sabi niya, first, all apostles. Sino ang gustong maging apostle? Sabi niya, God. God will be the one to place, not man. Hindi po tayo ang magluluklok, kundi ang Diyos through His servants. Amen? Apostles, second, prophets, third, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. Lahat ng parte ng katawan na yan, may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang function, may kanya-kanyang talent, may kanya-kanyang skills. Walang parte na walang skill o walang talent. Are you with me, mga kapatid? Ay, bakit akon? Bakit akon? Ay, da kayo taububing kayo. Kanayon ngay nga mangmangag ko di jay pati ijay, naggapak ijay Pilipinas. So nga, kung kunada, ay, let's not put that nga maging ganun na po ang disiplina na gaputa ubing, gaputa. Kada kayo ata, gaputa ubing kayo ko, napigsapay titumtuming yaw. Kaya, kahit may edad na, hindi ibig sabihin nun na disqualify tayo sa trabaho ng Diyos. Amen? Nanggagaling kasi yun sa tao. Hindi naman sinabi ng Diyos na, ay no, 60 taon mo, kan nga ag-survey. Ang tutugaw kaladtan. Hamot ngayon baganti, apo di jay. Ay aramidon tayo amin, no, ada ija Biblia. Siguro amin nga seniors. Adada nga agtutugaw, ngumaan. Dagiti uubing, hanmat garod nga amin nga uubing, nga taga po ta napipigsada na, porket malalakas sila lahat sila ondagaw, di ba? Hindi. Meron pang mga seniors na mas nakikitaan mo pa ng willingness.
and lakas na gawin kaysa sa mga kabataang sinasabi natin na malalakas pa sila, matatalas ang pag-iisip o ang memory. So, alam nyo yung point doon? Age doesn't matter. O, hindi lang sa mag-asawa na naman yun ina-apply. It's just a number. Amen? Age doesn't matter in the service of the Lord. Gender is not a big issue. Status, it's either you are single, or married. It's not an issue when it comes in doing the will and in the service to the Lord. Hindi ibig sabihin na kunyang ganito lang ang kaya mong gawin. No! Don't underestimate the power of God that you have received. Amen? Hindi ibig sabihin na, ay ganito, kaya ganyan, hindi ako nakapag-aral. Karamihan po ng mga pastors and leaders sa Pilipinas. Pero isudapi man ti nabibilog. Ang kung mat nga ibagbaga nga hindi nabibilog yung iba, but you can see the proof of the power of God na kahit hindi sila nakapagtapos ng kolehiyo o walang degree, but because the power of God is their teacher, siya po ang kumikilos sa kanila. Many people were saved and ushered in the kingdom of God through them. Obedience and willingness lang. And then acceptance na ito ang talent mo. Accept it na ito ang skill mo. Accept it in your heart na yung call mo is dito sa part na ito. Doon ka sa paa, sa kamay, sa ilong, sa mata, sa kilay, kahit sa buhok. Ang common denominator is all of us have part and have work, have skills na binigay ng Diyos. Amen? Okay. Yan, 29. Are all apostles? O, yung kanina. Lahat ba tenga? Lahat ba paa? Hindi. Are all prophets? Are all teachers? Awan ti estudyante, amin tayo ka teacher. Awan ti agree nga, amen, kung lahat po tayo praise and worship leader. Diba? Pati ang paggawa niya ng mundo, kung lahat sun, walang tao. Kung lahat naman tayo tao, walang vegetation. O walang animal. Edi wala na. Wala na tayo din kasi wala tayong kakainin. Wala ding vegetable. Insects meron. Yung mga, anong tawag doon? Exotic foods. Do all work miracles? Lahat ba tayo nakakapag-perform ng milagro by the power of the Holy Spirit? Kasi it is talagang given to all sa may certain people, kaya nga may paa, may kamay, di ba? Even Jesus, when all his disciples were with him, hindi na makast out ng mga disipulo niya ang, sabi niya, how long should I stay with you? Sabi niya sa kanilang mga disipulo, hanggang kailan ako nandito upang ituro-uturuan kayo? And verse 30, do all have gifts of healing? Laying on of hands. Do all speak in tongues? Do all interpret? 31. Now eagerly desire the greater gifts. Amen. And yet I will show you the most excellent way. Ipapakita niya if we desire, we all have, it needs to be activated. And for it to be activated, we need the power of the Holy Spirit. Kailangan po natin ang Spirito upang mabuhay at magawa natin ng tama at maisagawa, magamit yung talent natin. Maisagawa natin yung
part natin, yung function o yung trabaho natin as part of the body. Amen? And in verse 31, ano ang sabi doon sa 31? Ayun, now eagerly desire the greater gifts, and yet I show you the most excellent way. Okay, punta naman po tayo doon sa Galatians 5. Galatians 5, verse 16. Sabi niya, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ang daming gustong gawin ng ating katawan, di ba? Kahit sa sarili niyang katawan, ang daming gusto niyang gawin. Yung sabi ni Bishop Rachel, vanity, whom you are doing it. Para kanino mo ba ginagawa? May nag-question kasi doon sa sabi, Bishop, kas ano nga iti agpatatuti kilay? Sabi ni Bishop Rachel, para kanino mo ginagawa? Para kanino mo yan gagawin? It's all, ibabalik din sa atin. So that doon pala matututo kang isipin, unawain, kung ano ang mas importante na dapat mong gawin o kung ano yung uunahin mo, yung bibigyan mo ng priority. Is it the flesh? Dahil hindi pantay ang kilay? If we walk by the Spirit, we will not gratify. See? It will gratify. We will not gratify the desires of the flesh. Because it is the desire of the Holy Spirit. It is the desire of God only that we should gratify, not ourselves. Verse 17. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Kaya nga sabi ko doon sa topic natin, one body and one spirit. For the flesh desires what is contrary to the Spirit of God. May kagustuhan yung laman po natin na kontra sa kagustuhan o kalooban ng Diyos. And the Spirit what is contrary to the flesh. Yung kagustuhan ng Diyos kontra sa kagustuhan mo. They are in conflict with each other. Sabi niya dyan, conflict talaga. Pag pinipilit mo yung desire mo, but God's desire, He wants to fulfill it in your life. Pero gusto nating kontrahin yun. Ay, contrary talaga. May conflict. In one body, we only need one spirit. Are you getting the point? But if we have more than one spirit, may conflict talaga. Kahit katawan mo yan. Inside your family, di ba? Sa natural na family, magkakaiba ang opinion. Pag pinilit ng isa, conflict hanggang sa magrambulan na. But we are now in spiritual, mga kapatid. Ang sinasabi dito, though we have our opinions, but we should come out at the end of the day, iisang spirito na lang sana ang mananaig. The Spirit of God, so that there will be no conflict. Amen. Forget the spirit of the flesh. Reject the spirit of the devil. And let the Spirit of God manifest. And siya lamang po ang mananahan inside the body of Christ. Amen. Inside our body, inside your family, inside the body of Christ. Amen. So that you are not to do whatever you want. Para hindi natin gawin yung gusto lang nating ginagawa. Kasi we have that mission and vision. Doon nakafocus. Amen? Yung kalooban ng Diyos, kapatid, tayo nakafocus.
Pero kapag may concentration ka, may focus kang iba, conflict, isuhan ko naman, struggle. Struggle tayo, ta conflict nga ro, dya kayat mo, iti pagayatan, iti apo. Verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The law of the world, the law of man, the law of yourself. If we are being guided and led by the Spirit of that one Spirit, that is the Spirit of God. At mapapasa atin yun, no conflict, kapag lahat po tayo, iisa lang ang ating iniinom. Amen? Anya ti inom mo? Sprite. Haan Coke? Ay, awan ka no ti Coke. Sige, Mountain Dew. Pati inumin natin, nagkakatuwaan sila. Nagkalituhan na. In spiritual life, bilang isang katawan na tumanggap ng iisang spirito ng Diyos, ay dapat iisa lang ang ating kinakain at iniinom. Do not entertain any more kinds of drink or food for your spiritual life. Amen? Do not entertain the different, yung kakaiba ang ibang spirito o kung saan man yan nanggaling. Okay. Romans chapter 7, doon po tayo sa chapter 7. Verse 15 to 20. Ito na po. Bakit conflict ang flesh spirit and the Spirit of God? Apostle Paul is telling this kasi even siya, naranasan niya ito. Persecutor, na pinapatay niya ang mga mananampalataya. But when the Spirit of God moved in his life, nakita natin kung paano siya ginamit ng Diyos. Sabi niya, I do not understand what I do. Di ba ganun tayo? Kahapon, hindi ko maintindihan ang temperature, parang nilalamig ako na mainit, na hindi ko alam. Kaya mamaya't maya, nagtatanggal ako ng jacket o blazer kasi hindi ko maintindihan ang temperatura ng katawan ko. Hanggang sa when we came from Puyo, ay bakit ito? Na parang mansagaad ko namin ijay sa salita. Magkaiba hanggang, and then naramdaman ko na, nag-iiba na ang boses. In Jesus' name. Kaya medyo nung nag-preach ako kahapon, medyo nilaylo ko yung hanggang kaninang umaga. But praise the Lord. Sabi ko, wag naman Lord, kung kailan huling araw ko na. Huling araw ko dito sa Hong Kong. Kaya sabi niya dyan, I do not understand what I do. Sino ang hindi nakakaintindi sa kanilang mga ginagawa? Sino ang hindi nakakaintindi sa kanilang mga amo? Maya't maya, ganito, ganyan, hindi na maintindihan ang utak nila. Ano? Oh, sino ang malamang hindi ka rin nila maintindihan? Sabi niya, for what I want to do, I do not do. Yung gusto mong gawin, na alam mong tama at kalooban, kagustuhan ng Diyos, hindi mo naman ginagawa. Pero, alam mong yun ang tamang gawin, ano? But what I hate, I do. Pero yung ayaw mong gawin, yun ang ginagawa mo. Oh, talagang hindi maintindihan. Ay, kayat ko na ito. Ay, haan gayam. Ay, kayat ko gayam. Di ba? Ang pagkain, ay gusto ko nang ay di pala. Maya't maya, naasar na yung kasama mo. Okay, verse 16. 16. And if I do what I do not want to do, kung ginagawa ko ang hindi ko gustong gawin, I agree that the law
is good. Compromising. Alam mong hindi tama pero ginagawa mo. In other words, you are compromising. You know already that you compromised. Verse 17. As it is no longer I myself who do it. Oh, hindi na ikaw ang gumagawa. Kasi alam mong hindi mo dapat gawin pero ginagawa mo. Sino ang gumagawa? Kasi kung hindi ikaw, the Spirit that is in you. Kaya kung may hindi magandang ginawa yung katabi mo, hindi siya ang kaaway mo or hindi siya ang gumawa. He or she was just an instrument by the devil, spirit of the devil, na gawin yun. Naglalaban yung spirito ng Diyos at kaaway. But it is sin living in me. Oh. May kasalanang nananahan sa'yo. Living, sabi nakatira. Ang tanong, meron pa bang kasalanang nakatira sa ating buhay? Tanggalin, ibalang, ipurwak, uproot it, and go to where you belong. Are we following, mga kapatid? O, ano mo yung katabi mo, sabihin mong, walang nananahang sa'yo na espiritu ng kaaway. Kaya hindi kita kaaway. Amen. Hallelujah. Oo, kahit tayo na may katawan nito, ayaw natin na manahan ang spirito ng kaaway, spirito ng galit, spirito ng crab mentality, spirito ng jealousy, spirito ng kung ano-ano pang negative spirit. Kasi pwedeng manahan ng millions and millions of bad spirits in our heart. Tignan ninyo, millions of spirit kapag negative. Pero ang Diyos, sabi niya, iisa lang ang spirit. But that one spirit, Spirit of God, here comes love, joy, peace, patience, kindness, self-control, gentleness, goodness. Amen? Ganon ang gusto ng Diyos na manahan sa atin. Na kahit may conflict, may hindi pagkakaunawaan, maaayos. Bakit? Iisang spirito ang nag-guide sa atin. Pasensyahan, may pasensyahan, may patawaran. Huwag tayong magtanim ng negativities. No more hatred words, hatred emotion, hatred in the mind. Bakit? Daytati manglaplapod. Tapno ag-function ka as part of the body. Are we getting the point kanina, yung paa na may sugat? No adda sugat mo kabsat, nga you don't allow God to heal it. It affects your function, your work in the body. The same thing in the spirituality life or spiritual life in the body as a church. No nasaktan ka, no nakapasakit ka, kung ikaw yung nasaktan at ikaw naman yung nakasakit, ikaw yun naman yung nakasakit, hindi porket ikaw yung nakasakit, dahil okay lang yung feeling mo, kaya nga ikaw lang yung nakasakit, hindi ka nasaktan, ikaw lang okay. Yung isa nasaktan, ano ang gagawin doon? Ano ang gagawin? Conciliation, you come together. Meet. Parang si David, meet to the battle line and let the Spirit of God work. Kaya kailangan nating labanan. Amom Jack, uray kayat mo nga agpakumbaba, nga haan mo nga kayat gaputan nasaktan ka. Kayat mo nga agsorry ngam, haan mo nga kayat ta sikati usto. Talagang
You know what to do, but you don't want to do. Sabi niya dyan, it is no longer the Spirit of God. It is the sin living in us. No one is perfect. I know and I believe meron pa tayong mga pagkukulang. Amen? But just come to our senses. We need only one Spirit. Do not entertain any other spirit na siyang nakakasagabal sa iyong paglago, sa pagpapagamit mo, at lalong-lalo na kaluluwa mo. Hindi kaluluwa ng kapatid mo o ng kapwa mo mananampalataya. Ikaw mismo, kaluluwa mo mismo. Kaya nga sabi niya, let's work out our salvation with fear and trembling. Fear ko naman. Adaan iti butang, iti apo. Haan nga dyan, kaabay mo, ti kabutang mo. With trembling. How is trembling? O, tremble ka nga. Iisa lang ang ibig sabihin nun, kung wala talagang takot sa Diyos, walang pag-ibig. Diba, yung mga hindi sanay o yung hindi gumagawa ng kahit ng masama, tapos ipipilit sa'yo na, o sige, patayin mo. Agtigargar talaga, diba? Kasi hindi niya gawain. Makokonsensya yan, magigilty yan. Hindi niya gawain ang pumatay, tapos ipipilit mong pumatay. Talaga nga agtigargar, or dahil napilitan, dahil sa tawag ng laman o anong tawag nila doon? Kapit sa patalim. Napilitang pumatay. Ay, agtigargar kasi hindi siya. Ganon din po sana. Agtigargar ka basit. Langabasit. Sakbay ka nga, aramidon. So let's uproot the sin that is still living in our heart. Para utam. Kat mapuuran, ibalang mo kung where does it belong. In verse 18, for I know that good itself does not dwell in me. Oh. Hindi lang good ang nasa akin. Kaya nga sabi niya doon, it's sin living in me. That is in my sinful nature. Ayaw ng Diyos ito, di ba? Ang gusto ng Diyos, isa lang. It's either you are hot or cold. Ayaw niya ng lukewarm. Ang gusto niya, ilaw lang. Ayaw niya ng dim. Ayaw niya ng dark. For I have the desire to do what is good. Oh, gusto nating gawin ang tama. But I cannot carry it out. Pero hindi mo magawa kasi nga hati or daladalawa ang spirito na nasa sayo. Hindi buo na espiritu ng Diyos ang nasa sa atin. Kahit sabihin pa natin tinanggap natin yung espiritu ng Diyos, pero dahil patuloy at patuloy pa rin tayong or nawawala na tayo sa kanyang presensya, unti-unting nababawasan, unti-unting naaalis yung presensya na ng Diyos, ay masaya. Nagre-rejoice ang kaaway. Oy, may space na ako. Pasok. Oy, may space na ako. Pasok agad. Yun ang binabantayan ng kaaway. Kapag nakita niyang may space siya, ay, ura-urada. Papasok ka agad yan. Kahit hindi mo sabihin. Kahit hindi mo i-allow, papasok yan. But dito natin makikita, ang Espiritu ng Diyos, He needs our approval na pumasok. Kaya nga, we receive Him, di ba? Ang kaaway, basta-basta papasok yan. Pag may nakita siyang space, hindi mo naman ini-invite. Hindi mo naman sinabing, ay, come inside my heart. Pero biglang nandun na lang. Kaaway magnanakaw, pinapatay ka, sinisira ka. The enemy is stealing the space of God's Spirit in your life. And when he feels that spirit, ay doon unti-unti niyang sisirain ka. Sisirain ang parts of the body. Unti-unti niyang papatayin yung mga talento mo. Papatayin yung mga skill mo.
Papatayin yung love of the parts. Papatayin niya yung harmony of the different parts of the body. And let us not allow that to happen. That's why we need to be filled. Let's pray for discernment. Let's pray for sensitivity of the Spirit of God. Kaya kapag alam mong may spirito na nang hindi maganda inside the body, move away, go away, rebuke it, cast it out by the power and authority given to us by God. Amen? We cannot carry it out, even our parts, our ministry. Kaya sa nga minsan ang hirap pasangit nga panunutan na ang bawat isa, akala natin nananampalataya tayo, naninilbihan tayo dahil kasama tayo sa ministry. Ginagawa natin ito, binibigay natin yung akala mong the best natin. Pero pala at the end, sa mata ng Diyos, kulang. Sa mata ng Diyos, walang saysay. Na-discredit. Amuti na discredit, wala nang halaga. Ayaw natin ng ganun na yung ginagawa natin sa mata ng Diyos, walang halaga. Kaya we have to give the best that we could. Be filled with the Spirit para yung ginagawa po natin hindi sayang. Ayaw natin ng sayang, di ba? Kahit pagkain, ayaw nating may masayang. Ganun din po sana sa ginagawa natin. Ayaw nating masayang yung nireceive nating spirito nung una. And then at the end, mawala lang pala. Napalitan ng spirito ng kaaway. Verse 19, for I know that good, for I do not do the good I want to do. Tignan ninyo, hindi ko ginagawa ang maganda o ang tama na gusto kong gawin. But the evil I do not want to do. Pero yung hindi maganda na ayaw kong gawin, this I keep on doing. Ito yung lagi kong ginagawa. Ito yung laging nakikita sa atin, yung mga hindi maganda. Laging, ano ang tawag doon? Yung negativity, ikaw din minsan, yun lang ang nakikita mo, wala ka nang makitang maganda. Kasi, yung spirito na nasa sa iyo, napalitan. Pinalitan ng spirito ng yun lang ang focus mo. Are we getting to the point, mga kapatid? And verse 20, now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Yan. Parehas lang po yan sa binasa natin kanina doon sa 1 Corinthians. The same Apostle Paul who said that in the church of Rome and in the church in Corinth. And the same message to each one of us. Kahit po ako, hindi porket sinasabi ko ito ay ginagawa ko na ang tama. It is a lesson to every one of us. That's why we are being changed. We need the Holy Spirit every day. That every day we are doing what is pleasing to the Lord. And that the Spirit ay siya pong nananalaytay at kumikilos sa buhay natin. Amen? May natutunan po ba tayo? One body, isang katawan lang po tayo. Wala namang free believers 1, free believers 2, free believers 3. We are all one body with one vision. Sana po maintindihan natin yung vision na yan. Nakipag-partake na po tayo doon sa vision. Nakipagbaklay na po tayo doon sa vision. Even the mission. Kaya yung katabi mo, co-laborer mo yan. Co-laborer, sabihin mo nga. Co-worker. Co-mission.
Yes, because we have the same mission. We have the same vision. But yung mission kasi magkakaiba lang para ma-attain mo yung vision. Doon po tayo nadala kung saang parte ka doon. Amen? Pero iisang katawan po tayo. Hallelujah? Iisang katawan po tayo. Protect each other. Build one another. Encourage one another. Help each other. Ano pa? Love one another. Be kind to one another. But never ever hate one another. Kasi hindi tayo matatawag na katawan ng Diyos kung may hatred, kung may division. Yung binasa natin kanina, normal na may problema, normal na susubukin tayo hanggang saan ang pasensya ng isa, hanggang saan ang pagpapakumbaba, pero hindi dyan nasusukat kung hanggang saan ang pride mo. Our service to the Lord matters. The Spirit of God matters. Your soul even matters. Amen? So that effective po tayo na maging blessing, na effective po tayo na maging ano ang tawag doon? And even our service will be yung quality ba? Yung quality ang ginagawa natin sa Diyos. Sa trabaho, we give all our best. Most, sana, especially because we are serving the King of Kings, our Master, our true and living Master, all the more sana na, ano ang tawag doon? Quality din yung service that we will give to them, that we will give to Him. Amen? So, sana po yun yun lang, yung spirito na yun po, ang mananaig sa pamilya natin. Pag-ibig. Because God is love. Amen. Sasabihin, I love you with the love of the Lord. Pero pag may sinubok na ng problema, ay lumabas na lahat, pati yung hindi dapat lumabas na pagkakasala mo noon, hindi na. May na-experience kasi akong ganun. Hindi naman dito. Na hindi na dapat, pero ginagawa, nilalabas, di ba? Hindi na dapat gawin, pero ilalabas pa rin. Magtulungan po tayo. We are, at hindi po, ganito po, ang katawan po, ang bahagi ng katawan, hindi po yan nagkokompetensyahan, ha? Han nga kinumpetensya mo, ay may mayat jay kwak, may mayat jay hinliliit ko, ngam jay tamb. Hanumot nga ibagbagati kas jay sarilim nga ima, di ba? Apan kamot ijay bagit at ay may mayat daytoy kwak ngam kanyam. But sa sarili mong katawan, sa sarili mong pamilya, hindi mo yan ginagawa. Pero it does not mean to say na we are comparing free believers from other church. No. We just do what the calling of this church is. Kasi lahat po tayo doon, ang kaparte po tayo lahat doon. Amen? Okay, sa conclusion po natin, peace be with you. Sabihin mo dyan sa katabi mo. Peace be with us all. Hallelujah. Isumamon garod, ta nag-peace kayon. Okay. Conclusion, Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. As a prisoner for the Lord, we are all prisoner of the Lord. Ang preso, ginagawa kung ano ang sinasabi ni Sargento. Amen? Prisoner of Christ, ginagawa kung ano ang sinasabi ng ating Master. And who is our Master? Jesus, the author and perfecter of our faith. Then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Calling ko naman. Ano ang calling natin, kapatid? Our vision is our calling. Amen?
We are part of the Free Believers family, body. So that is our vision, our calling. Kasi sabi niya doon, you have received. Ang tanong, tinanggap mo ba na yan ang calling natin? Tinanggap ba natin? Amen. Amen ko na yung mata. Kasi lagdwa-dwa kayo pa yung natanggapan. Tinanggap mo ba ang iyong nanay? Tinanggap mo ba na siya yan ng tatay mo kahit ayaw mo? Hindi naman pwedeng magpalit ka eh. Di ba? Ay, bati kasi ka nanang, taapanak ijay nanang ni best friend ko, tayo sunod nanang ko. Hindi naman pwedeng ganun. Ganun din po. Whatever the calling of our family, the same calling po sa bawat isa. Doon sa mission, yan lamang po. Kung saang parte tayo, doon tayo gagalaw, doon tayo magtatrabaho. Pero, hindi ibig sabihin, tulad ko nga nang binasa natin kanina, ay ima ka, idta ka ima. Hanggang umay dito'y saka. Anong bahagi ng katawan ang ginagamit kapag nasugatan ang paa? Ano ang ibig sabihin nun? Tinulong. Binadang. Amen. Badangam nan besat mo, kunada ijay. Help your brother or sister. Alam nyo, in Cordillera, I don't know, even the word inayan, mabigat na word yun sa kaigurutan. Inayan sa ikikan. Ano ang inayan sa Tagalog? Ha? Palalo? Ay, inayan ito. Sa iba naman yun, iba naman yun, expression yun. Ay, inayan ito. I cannot find a word to, but there. Yeah? Okay, verse 2. Be completely humble and gentle. Ito po. Be patient, bearing with one another in love. Ag-iinnanos, ag-iinnadjust. Ano ang mag-iinnadjust sa Tagalog? Basta magpasensyahan. Kung may pagkukulang ang isa, pinupunan? Oo, ganun. Agtinulong. Bear with one another in love. Third, number 3, make every effort to keep the... Okay, basahin natin lahat yung verse 3. Go. Unity, sabihin mo. Unity. Pagkakaisa. Verse 4. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Oh, tinawag tayo sa pamilyang ito. Kaya, iisang katawan, iisang spirito, iisang Panginoon, iisang pananampalataya. Verse 5. One Lord, one faith, one baptism. O anong baptism ang nagdaan ang buhay natin? Are we already, yes, may hindi pa nagpa-water baptize dito? Maybe ang iba sa atin, we are already in the baptism of fire. Or baptism of the Holy Spirit. One God and Father of all, who is over all, and through all, and in all. Amen? Nakalimutan ko na yung sasabihin ko sana. Anyway, God is so good. Do we have that song, yung tayo'y isang katawan? Kindly flash that one if you have. Just to conclude this message this afternoon. And may I ask the worship leader to please lead the song. Hallelujah. Thank you, Lord. We are all one body, one Christ, one Spirit that we receive, one baptism that we have. So I believe na we are doing all of this for the glory of our living God. Amen? Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Tayo isang katawan sa harap ng pagkakaisa.
palad upang maging kagalakan ng isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahal, magpatawaran, kung anang pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, hangapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, hangapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon na nakasama-sama, sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iyong kamay na bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Let's pray. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Diyos. Dahil kami isang katawan na iyong biniyayaan, Father God. Thank you, Holy Spirit, for your work and sa pakikipag-usap mo sa bawat isa sa amin. Lord, just bind us. Unite your body, Father God, with one love and one faith, that we will become a pleasing aroma. So yung mga lahat po ng paninilbihan at paglilingkod namin ay hindi masayang. So that it will credit, Father God, for the glory of your name alone. Bless your people, O Lord. Thank you. Empower your people. And let the power of the Holy Spirit continue to fill us, O Lord. Fill us, O Lord, that even our faith becomes greater, greater and greater, O Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen.